sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tutulak muli sa ibang bansa para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Saudi Arabia sa Oktubre. Hataw Balita. Philippine Coast Guard inalis na ang mga floating barrier na iniligay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Hataw Balita. 125 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte inugol umano sa loob ng 11 araw noong 2022 batay sa Commission on Audit Report. Hataw Balita. House Speaker Martin Romualdez pinagbibitiw na sa pwesto si Office for Transportation Security Chief Mau Aplasca dahil sa umano'y kabiguan nitong solusyonan ang mga iligal na aktibidad ng security personnel sa NAIA. Hataw Balita. Presyo ng mga produktong petrolyo bahagyang bababa ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. At panukalang batas na magbibigay ng cash gift sa edad 80 at 90 anyos, aprobado na ng Senado. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Inalis na ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga floating barrier na iniligay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa video na inilabas ng ahensya, makikita ang pagputol ng PCG sa lubid na nakakabit sa bahagi ng floating barrier. Kinuha rin ito ang angkla sa ilalim ng barrier. Ayon sa PCG, delikado ang mga boyang pangharang sa mga naglalayag at labag ito sa international law. Nakaapekto din anila ito sa hanap buhay ng mga Pilipinong mangingisda. Git ng PCG, batay sa 2016 Arbitral Award, ang Bajo de Masinloc ay traditional fishing ground ng Pilipinas. Ang ganitong mga hakbang din anila ng China sa lugar ay labag sa soberanya ng ating bansa. Hataw Balita. Ibinunyag sa plenary debates ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng Commission on Audit o COA na ginugol sa loob ng 11 araw ang 125 billion pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Kaiba ito sa naunang ulat na nagsabing ginamit ito sa loob ng 19 na araw. Tumutukoy ang confidential funds sa pondo na ginagamit para sa pagsubaybay sa mga civilian government agencies upang suportahan ang kanilang mandato o operasyon. Inilabas ang impormasyon ni COA budget sponsor at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson na si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Itinanong naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung bakit kamakailan lang na audit ng COA ang 125 million pesos na confidential funds ng OBP. Sinabi ng budget sponsor na ito ay dahil sa kakulangan ng tauhan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang COA unit na responsable sa pagsusuri ng confidential at intelligence funds o CIF. Inaasahan na matatapos ang final audit ng COA sa mga CIF ng lahat ng ahensya noong 2022 sa ika-15 ng Nobyembre 2023.
So tinatambakan po sila ng sealed envelopes. Yan po ang katotohanan. At dahil na nga lang po na naging sumabog po ang katotohanan, sumabog ang issue na to nung budget hearing, ay saka lang talaga tinutukan talaga ng maigi ang issue na to. But yan ang katotohanan. Hataw Balita. 14 na grupo ang sumulat sa House of Representatives na humihiling na tanggalin ang Confidential at Intelligence Funds o CIF sa 2024 budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Binubuo ang mga grupo mula sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa at kababaihan. Sa kanilang sulat, sinabi nito na hindi kailangan ng dalawang tanggapan ng napakalalaking CIF. Ang pagbibigay umano sa OP at OPBP na unlimited na kontrol sa pera ng mga taxpayer ay pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kahit ang grupo, ang lump sum funds ay natural na nauuwi sa korupsyon at pang-aabuso dahil hindi umano ito dumadaan sa regular na auditing ng Commission on Audit. 4.5 billion pesos ang hinihinging budget ng OP para sa CIF ng tanggapan sa susunod na taon, habang 500 million pesos naman sa OBP. Hataw Balita. Pinagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez sa pwesto si Office for Transportation Security Chief Mau Aplasca. Kasunod ito na nag-viral na issue sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, kung saan inilagay sa bibig ng isang security officer ang umano'y ninakaw nitong $300 mula sa isang dayuhang pasahero. Ayon kay Romualdez, kung hindi magsusumite ng resignation si Aplasca, siya mismo ang haharang sa approval ng budget ng OTS. Bukas, September 27, didinggin ng Kamara ang budget ng OTS para sa susunod na taon. Ayon kay Romualdez, nakasasawa na ang mga issue ng nakawan at iba pang iligal na gawain sa NAIA na anyay responsibilidad ng mga opisyal ng OTS at Department of Transportation. Ayon kay Romualdez, dapat magsumiti na ng courtesy resignation si Aplasca upang bigyang daan ang overhaul sa ahensya. Hataw Balita. Itinanggi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nakompromiso ang personal information ng mga miyembro kasunod ng nangyaring cyber security attack sa kanilang system noong Biyernes. Bunsod ng insidente, pansamantalang nagsagawa kahapon September 25 ng takedown sa mga online portal ng PhilHealth para imbestigahan ang nangyaring insidente. Pakinggan po natin ang pahayag ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Wala pong katotohanan. First, wala pong personal information or medical information na na-leak or na-compromise. And second, ay wala pong hinihingi or wala pong arrangement or wala pong ransom na hinihingi ang grupo na yon sa atin. Nasa 72 workstation ang naapektuhan kahapon, karamihan nasa head office at National Capital Region. Wala naman daw na kompromiso sa mga regional offices. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT at National Privacy Commission upang tugunan ang issue. At maging sa Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation para sa forensic investigation upang alamin ang dahilan ng pag-atake. Sa ngayon, binubusisi ng PhilHealth ang pagpapalakas ng kanilang online system, kasama na rito ang patuloy na pag-usbong ng digitalization upang labanan ang mga cyber attack. Yan po actually ang tinitingnan ngayon at yan po ang aming guidance na hinihingi. Katulad po sa DICT, kung ano po ang mga controls na pwede pong maidagdag, kung ano po yung tools na kinakailangan po namin para mas maging safe po ang ating system, because ngayon mas vulnerable nga siya because atake po ng ganyan. Hataw Balita. Sa iba pang balita, tutulak muli sa ibang bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na gaganapin sa Saudi Arabia sa Oktubre. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Antonio Morales, ang pagbisita ng Pangulo doon ay mas lalong magpapalakas sa bilateral relationship ng Pilipinas at Saudi Arabia. Bukod dito, wala pang ibang inilabas na detalye sa magiging biyahe ng Pangulo. Hataw Balita. Naniniwala ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na malabong makapasok ng Pilipinas ang pinangangambahang Nipah virus na nauuso ngayon sa southwest portion ng India. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Solante na kontrolado na ng Kerala State sa India ang Nipah outbreak, kaya't posibleng hindi na ito makapapasok pa sa border ng Pilipinas. Giit ng doktor, hindi ito bagay na dapat ipag-alala sa ngayon, hindi tulad ng nangyari noong kasagsagaan ng COVID-19 pandemic. Anya, mas madaling ma-detect o mahanap ang mga taong may sintomas ng Nipah virus. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, ilan sa mga sintomas ng Nipah virus ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit at panghihina ng katawan. Gayun din ang matinding pananakit ng ulo at madalas na pagtulog. Pwede rin itong humantong sa biglaang pagtigil sa pag-function ng baga at puso ng isang tao. Sinasabing mas nakamamatay ang Nipah virus kumpara sa COVID-19 kung saan nasa 50 hanggang 75% ang mortality rate nito. Ibig sabihin, 4 sa bawat 5 tinatamaan ng Nipah virus ay namamatay. Tiniyak naman ng Department of Health na may nakahanda ng surveillance system upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng Nipah virus sa Pilipinas. Hataw Balita. Iginiit ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros na dapat dumalo sa gagawing Senate hearing si J. Renz Hilario o ang tinaguriang Senior Aguila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Senator Ontiveros, dapat na harapin ni Hilario ang mga akusasyon laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni Senior Aguila na naniniwala siyang dapat gawin ang investigasyon sa Sitio Capian sa Surigao del Norte dahil nandoon anyang issue at para isa-isa na ring matanong ang mga taga doon. Pakinggan po natin si Senator Risa Ontiveros. Ang punot dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Pagwawalang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Ang boses na mahalaga sa mga isyung ito ay ang mga biktima survivors. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong issue. Hataw Balita. Humihiling si Socorro Mayor Risa Rafon Cele Timkang ng dagdag na tauhan mula sa Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP para sa kanilang bayan. Nais umano niyang masiguro ang seguridad sa Socorro, Surigao del Norte habang nakabinbi ng investigasyon laban sa umano'y kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kasunod na rin ito ng isinagawang protesta ng mga miyembro ng organisasyon noong linggo September 24 at sa napipintong hearing ng Senado sa September 28 tungkol sa umano'y iligal na mga aktibidad ng grupo. Ayon pa kay Timkang, may real threat at imminent danger na nakaamba mula sa mga galit na miyembro ng SBSI. Nananawagan naman ng mayor sa mga lider ng organisasyon na hikayatin ng kanilang mga miyembro na sumunod sa batas. Hataw Balita. Sa kumpirmasyon ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla, ipinahayag na may natanggap siyang impormasyon ukol sa aligasyon ng pagpapadeport kay dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. ng Immigration sa Canada. Gayunpaman, hindi pa ito opisyal o na-validate. Ang Bureau of Immigration ay wala pang impormasyon hinggil dito. Pakinggan po natin ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Somebody told me the story
that this happened in the Canadian border, but it has to be validated. I cannot confirm that because I have no official information on that matter. Hataw Balita. Sa paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa susunod na buwan, tinukoy ng Philippine National Police o PNP ang 249 na barangay sa buong bansa na posibleng masasakop sa red category. Ayon kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang mga kasamang barangay ay karamihang matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region, Region 8 o Eastern Visayas at Region 5 o Bicol Region. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Pag pinagsama nyo na po yung tatlo o dalawang factors po under yellow and yellow and orange po, automatic po yan, mapapasama po yan sa red category. At pag yung areas po na yan ay nasama sa red category, ang COMELEC po ay may kapangyarihan para isailalim po under COMELEC control at ang mga areas po na yon. Samantala, naitala rin ng PNP ang 1,248 na barangay na maaaring isama sa orange designation at 1,100 naman ang kasama sa yellow category. Binigyang diin ni Colonel Fajardo na ang naturang mga datos na ito ay mula lamang sa PNP at ang impormasyon mula sa ibang puwersa ng seguridad tulad ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard ay hindi pa kasama sa ulat. Hataw Balita. Sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang Senate Bill 2221 o ang Magna Carta for Seafarers. Sa sulat ng Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sinabi nito na kailangang agad na maipatupad ang panukalang batas. Layo umano nitong tugunan ang kakulangan sa domestic law patungkol sa training at accreditation ng libo-libong Pilipino o Filipino seafarers na ayon sa Pangulo ay nanganganib ang employment partikular na sa European market. Ginagarantiya rin anya ng panukalang batas sa international community na sumusunod ang Pilipinas sa international standards pagdating sa pagsasanay, pasilidad at mga kagamitan na kinakailangan sa paghasa sa mga seafarer. Kasalukuyang nakabinbin sa second reading ng Senado ang Senate Bill 2221. Nitong linggo, September 24, ipinagdiriwang ang National Seafarers Day. Hataw Balita. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Internet Transactions Act sa botong 20 pabor at 8 tutol kahapon September 25. Layon ng Senate Bill number 1846 na protektahan ng mga negosyante at mamili laban sa mga mapandinlang na gawain sa internet transactions. Layon din ito na tiyakin na ang mga transaksyon sa e-commerce ay maaasahan, ligtas at abot kamay para sa lahat ng mamimili. Inilalapat din ng panukalang batas ang parusa laban sa mga e-marketplace, e-retailer, online merchant at digital platform na lumalabag sa mga batas ng mamimili at ang lumalabag sa tiyak na probisyon ay maaring pagmultahin. Bagamat sang-ayon ang minority bloc sa pagpasa nito, tutol ang ilang miyembro nito sa sertipikasyon ng panukalang batas bilang urgent. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, nakakalungkot ang pangyayari dahil maaari umano itong aprobahan sa normal na takbo ng proseso para kung natuklasan ang ilang mga pagkakamali ay magagawang subukang ayusin ang mga hakbang. Dagdag ni Pimentel, hindi anya pwedeng maglabas ang Pangulo ng sertipikasyon dahil ito'y prioridad ng administrasyon. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nirerespeto niya ang opinyon ni Pimentel, ngunit sinabi rin niyang lahat ng pandaraya na nangyayari ngayon sa internet ay isang emergency. Sa pagtutol ni Pimentel, pinutol ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang desisyon na magpatuloy sa pagpasa ng panukalang batas sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob ng isang araw at ipinaboboto ito kung saan natalo ang mosyon ng leader ng minorya. Hataw Balita.
Oy, good news po para sa mga motorista. Simula po ngayong araw ng Martes, September 26, ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang maliit na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Magkakaroon ng 20 sentimos na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Parehong presyo naman ang matatapyan sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 50 sentimos kada litro ang magiging rollback. Nauna lang sinabi ng oil industry players na magiging pansamantala lamang ang ipatutupad na rollback dahil nakikita pa rin ang kakulangan sa supply ng langis sa mundo dulot ng idineklarang export ban sa langis ng Russia na inaasahang magiging sanhi ng posibleng oil price hike sa mga susunod na linggo. Nag-anunsyo rin ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na may posibleng lalaki pa ang kakapusan sa oil supply bago matapos ang taon na maaaring makaapekto sa presyo ng langis sa world market. Hataw Balita. Sa botong 20 affirmatives, inaprubahan ng Senado sa huli at ikatlong pagbasa ang Senate Bill 2028. Sa ilalim ng panukalang batas, bibigyan ng 10,000 pesos ang mga lolo at lola na aabot sa edad na 80, habang 20,000 pesos naman sa mga aabot sa edad na 90. Layo ng panukalang batas na palawakin ang Centenarians Act of 2016 na nagbibigay ng 100,000 piso sa mga Pilipinong aabot sa edad na 100. Hataw Balita. Kinilala ng Police Regional Office 5 ang UNTV at Members Church of God International o MCGI bilang partner sa pagsusulong ng advokasya sa kapakanan ng ating mga mamamayan sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakipagkasundo na ang Police Regional Office o PRO5 sa UNTV at Members Church of God International o MCGI sa isinagawang pirmahan ng Memorandum of Agreement kahapon, September 25, sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Layo ng kasunduan ng pamunuan ng PNP Bicol sa UNTV at MCGI na may palaganap ang mabubuting panukalang gawain para sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa Kabicolan. We are treating this activity very important because yung tie-up ng ating community as represented by the UNTV at saka yung members of the Church of God International at saka yung Philippine National Police ay napaka-importante upang sa ganun magampanan ang ating tungkulin, ang ating mandato para sa ikaunlad ng Philippine National Police in general. Ilan lamang sa nakapaloob sa programa ang suporta ng MCGI sa mga pulis na mapatatag ang paniniwala sa salita ng Diyos, maging ang Spiritual Recovery Program para sa mga residente at mga tauhan ng pulisya na nangangalaga ng kapayapaan at kaayusan. Alam naman natin, kami sa kapulisan, nandito po kami para magpatupad ng kapayapaan. And so with this, it's just but proper na in the performance of our duty, marapat lang din na magkaroon ng spiritual guidance ang ating mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Ninanais din ng PNP na madala ang mga advokasya ng grupo sa mga nakagawian ng gawaing mabuti, gaya ng medical mission, feeding program at marami pang serbisyo publiko. Pinangunahan naman ni Brother Danny Navales ang UNTV at MCGI sa pagsuporta sa mga hinihiling ng PNP na i-adapt ang advokasya ng istasyon. Ibig po namin ding makapagbahagi at makapagbigay din siguro ng maikling inspirasyon at pagpapahatid ng aming salubin dito po sa inyong effort na mapagtibay at maabot kung paano pa tayo makatutulong sa ating pamayanan. Ang MCGI po, gaya ng ating nakikita, meron tayong iba't ibang programa ng mga pag-abot sa ating mga kababayan na nangangailangan. At kasama na nga po ang pagbibigay daan sa inyong mga concern din po naman. Bukod sa pagkakaroon ng Bible-based programs, masugid din ang ginagawang pagsuporta ng grupo sa mga adhikain ng pulisya. Kami po'y support sa inyong magagawa, kagaya po ng pagtuturo sa
hindi man formal na paraan kung paano mamumulat ang ating pamayanan na magtulong-tulong tayo sa ikuunlad ng ating komunidad at hanggang sa maging kabuuan. At dahil dyan, ang UNTV din po ay handa din namang magbigay daan na maipaliwanag sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pagsunod sa duly authorized agencies at hindi yung tayo pa yung maging pasaway kumbaga. Ilan sa mga highlight ng kasunduan ang pagkilala sa UNTV at MCGI bilang volunteer group sa Bicol, pagbibigay ng seguridad sa personel ng grupo at ang mas matinding kooperasyon upang mapigil ang kriminalidad sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Oras alas 5:36 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng International Coastal Cleanup 2023 at National Cleanup Month na layong itaas ang kamalayan ng publiko patungkol sa lumalalang problema na polusyon sa ating mga karagatan. Nakiisa naman dito ang UNTV sa pamamagitan ng Environmental Advocacy Campaign na Ocean Care Initiative, katuwang ang members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares kung saan isinagawa ang simultaneous cleanup drive sa Davao Region. Si Lucille Lloren, humahataw! Hataw Balita. Kilala ang Pilipinas sa mga nagagandahan nitong mga isla at karagatan. Sa katunayan, noong nakaraang taon, nasungkit ng ating bansa ang Asia's Leading Beach Destination Award sa World Travel Awards. At mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang itinanghal na Asia's Leading Dive Destination sa prestihiyosong award-giving body. Pero sa likod ng mga parangal na ito, kasabay na tinagurian ng Pilipinas bilang isa sa world biggest ocean polluter. Noong 2019, ang Pilipinas ang responsable sa pinakamalaking bahagi ng ocean plastic waste sa buong mundo na umabot sa 36.38%. Malaking epekto ito sa ating marine ecosystem na kung hindi mapipigilan ay posibleng magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Kabilang narito ang pagkasawi ng mas maraming marine species. Noong 2019, isang pygmy sperm whale ang natagpuang patay sa coastal area ng isang barangay sa Davao City. Nang suriin, napag-alaman na lubhang na-dehydrate ang balyena dahil sa mga nakain nitong mga plastic na bumara sa kanyang bituka. Ayon sa marine biologist na si Daryl Blatchy, sa 71 na balyena at dolphin na natagpuang patay sa Davao Gulf mula noong 2009 hanggang 2021, 59 sa mga ito ang direktang namatay dahil sa fishing nets at plastic na mga basurang napagkamalan nitong pagkain. Sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup 2023 at National Cleanup Month ngayong buwan ng Setyembre, nagsagawa ang Ocean Care Initiative ng Public Service Channel ng simultaneous coastal cleanup sa bansa. Katuwang ang members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares. Nakiisa rito ang MCGI sa dako ng Davao Region, partikular na ang Davao City, Mati City at Digo City. Siyempre malaki ang impact nitong mga basura dito sa ating kapaligiran, sa ating mga dagat, karagatan. Unang-una, ang mga isda apektado ng polusyon, ang pamumuhay ng mga mangingisda, at siyempre yung mga kababayan natin wala namang gustong maligo sa isang maruming dagat. Sharing. Regarding sa basura po kasi, kapag hindi tayo naging disiplinado sa ating kapaligiran, lalo na sa dagat, kasi malaking epekto po yon sa kapaligiran, sa dagat, lalo na sa mga isda, sa mga nakapaligid din kung hindi natin makukontrol.
Sa buong Davao Region, umabot sa 89 na sako o 788 kilograms na mga basura ang nakolekta ng Ocean Care Initiative volunteers. Karamihan sa mga ito ay food wrappers at plastic containers. Meron po mga plastic, styrofoam, mga bottles at saka mga paminsan-minsan may mga syringe, ganun po. Hindi ko po inasahan na may syringe po sa coastal. Yun po kasi hindi basta-basta itinatapon. Ano po yung mga daming mga napkin, diaper. Ang Pilipinas ang isa sa world largest distributor ng mga basura, partikular na ng plastic waste na karamihan ay napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman, nararapat lang na magtulong-tulong tayong mga Pilipino sa paglilinis sa ating kapaligiran gaya ng pagsasagawa ng coastal cleanup. Pero bakit pa tayo maghihintay na makarating ang ating mga basura sa karagatan kung maaari naman nating umpisahan ang responsableng paglilinis sa ating kanya-kanyang tahanan? Ugaliin po natin na tayo ay disiplinado sa sarili nating bahay, sa ating pamumuhay. Dako kayo ako ang natun-an niini nga programaha tungod kay alang-alang sa ato ang mga kabatanunan o sa mga katawhan na mahinluan ang ato ang kadagatan. More like awakening of realization po na kailangan po talaga nating magtulungan na maglinis para sa ating kalikasan at para naman po sa ating future. Bukod sa Pilipinas, isinagawa rin ang simultaneous coastal cleanup drive sa ibayong dagat. Kami ay nakikisa sa 2023 International Coastal Cleanup Day. Milyong salamat sa Diyos! Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Ren, humahataw! Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa may western section ng southern Luzon at Visayas, kung saan itong habagat ay magdudulot pa rin ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may western section ng Visayas at ng southern Luzon. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung low pressure area naman or LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, dito yan sa may silangan ng Luzon ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw, and also yung trough or extension nito sa mga susunod na araw ay posible ding magdulot ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Mimaropa, dulot yan ng habagat. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. And as early as noon or tanghali, posible na din po tayong makaranas ng mga panandalian or mga biglaang pag-ulan, and also itong mga pag-ulan na po na ito ay posible ding maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin para sa ating mga kababayan. At kapag din po tayo ay lalabas, huwag din natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius.
Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pagulan. Ang bahagi ng Western Visayas dulot pa rin yan ng habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Visayas maging ang buong bahagi ng Mindanao ay makakaranas pa din ng mga isolated na mga pagulan. Dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pagulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:50 ng hapon. Yan po si Grace Castañeda, weather specialist ng Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Naaresto ng Bacoor City Police ang 4 na suspect na humihingi ng butaw sa mga pumapasadang baby bus sa Bacoor City, Cavite. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Matapos na ireklamo ng Transport Group President at Operator ang umano'y pangingi ng butaw sa bawat pumapasadang baby bus sa Bacoor City, Cavite, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng Bacoor City Police at Cavite Provincial Intelligence Unit sa transport terminal sa isang mall sa lungsod nitong Sabado, September 23. Dito na aresto ang 4 na sospek na sangkot sa iligal na gawain. Nasabat sa mga ito ang may 10,000 pesos sa salapi, booklet na may listahan ng bus body numbers, ballpen at cellular phones. Ayon sa Bacoor City Police, nananakot umano ang mga sospek na kung hindi magbibigay ng 100 pisong butaw kada isang baby bus na bumabiyahe, ay ipahuhuli sila sa Bacoor City Traffic Management Department. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bacoor City Police ang mga naarestong sospek na maaharap sa kasong robbery extortion. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Ganap nang natapos ang pagtatayo ng Balay Silangan Center na isang reformatory rehabilitation center para sa mga nalulong sa ipinagbabawal na gamot sa Zamboanga City. Si Pe Gayapa humahataw. Hataw Balita. Malapit nang buksan sa publiko ang Bahay Silangan Center sa Pasunangka, Zamboanga City matapos na makumpleto ang pagtatayo nito. Nakalaan ang nasabing pasilidad bilang drug reformatory at rehabilitation building na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at may 26 bed capacity. Sinuri ng City Anti-Drug Abuse Council Oversight Committee kahapon, September 25 ang proyekto at umaasang mapalalakas nito ang drug reformation program ng lungsod. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng mga hakbang bilang pasimula ng pagpapaganda ng lugar at iba pang preparasyon upang maging fully operational na ito. Kinuha ang pondo para sa nasabing pasilidad sa 2021 executive budget ng lungsod. Tinitingnan ang Balay Silangan bilang isang alternatibong paraan upang harapin ang pagtigil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at tulungan ang mga drug offender na makapagbagong buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Isinusulong ngayon ng Department of Health ang advokasiyang Rabies-Free Central Luzon bilang pakikisa sa paggunita ng World Rabies Day sa ika-28 ng Setyembre. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Sa datos ng Department of Health o DOH Central Luzon, umabot na sa mahigit 132,000 ang nagkasakit ng rabies sa rehiyon, habang 28 naman ang naitalang namatay. Kaya naman dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso, ipiniliwanag ni DOH Central Luzon Center for Health Development Medical Officer 3 Angelica Joy Diaz ang mga dapat gawin ng taong nakagat ng hayop na posibleng may rabies. Una, kinakailangang isagawa ang local wound care o ang paghuhugas agad ng sugat gamit ang sabon at malinis na daloy ng
tubig sa loob ng 10 minuto. Agad ipakonsulta sa pinakamalapit na ospital, health center o animal bite treatment center kung saan ang doktor ang magpapasya kung kailangan bakunahan ang nakagat at kung anong klaseng bakuna ang gagamitin upang maagapan ang impeksyon. Meron anyang paunang lunas laban sa rabies na ibinibigay sa mga taong nakagat ng hayop na tinatawag na post-exposure prophylaxis. Dito dapat makakuha ng 3 hanggang 4 na dosis ng bakuna ang pasyente at mahalaga na makumpleto ang buong sesyon ng bakuna upang masabing protektado. Samantala, para naman sa mga bata, dapat ding ipaalala sa kanila na kailangan agad isabihin ang pangyayari sa kanilang magulang, tagapag-alaga o guro upang mabigyan ng agarang lunas. Binigyan din ni Diaz na iwasan ang sumangguni sa albularyo, gayon din ang paglalagay ng barya o bawang sa sugat at pagsipsip kung saan nakagat. Ang rabies ay isang virus na nakukuha sa laway ng aso, pusa, daga at iba pang hayop. Naipapasa ito sa tao sa pamamagitan ng kagat, kalmot o pagdila sa sugat. Maaari din itong makuha sa pamamagitan ng organ transplant sa taong namatay sa rabies at pagkain ng hilaw na karni ng hayop na may rabies. Panawagan ng DOH sa mga may-ari ng hayop na pabakunahan ang kanilang mga alaga kontra rabies, gayon din ang pagiging responsable at huwag hayaang gumala ang mga ito sa kalsada. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng kagawaran ng pagsasanay at health education sa mga lokal na pamahalaan sa gitnang Luzon upang malabanan ang nasabing sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, humahataw! Hataw Balita! Nagsagawa ang Civil Service Commission Region 5 ng Painting Contest bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Niluhukan ito ng mga public servant mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Si Francis Atento, humahataw! Hataw Balita! Nagwagi ang ipininta ng guro mula sa Catanduanes National High School na si Noel Villanueva sa kauna-unahang Civil Service Commission Regional Office 5 Painting Contest na ginanap sa siyudad ng Legazpi. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Philippine Civil Service na may temang Public Service in the Next Decade. Yung public service in the next decade. Ang civil service po kaya ang overarching theme ta po, 10-year po ini na theme. Iyo po ini public service in the next decade. Showcase na po ang resilience, agility, and this year po dynamism. Layunin ng nasabing aktibidad na maipakita ang talento ng mga Bicolano civil servants pagdating sa pagpipinta. Ang objective na po kayo, since this is part of the 123rd Philippine Civil Service Anniversary, gusto naman pong i-showcase ang talents kang Bicolano civil servants. Makulang po sa pagtauning serbisyo publiko, as in maipahiling man ang sayindang talent sa pagpinta. Sa siyam na nagsilahok mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang obra ni Noel na may titulong Kape ang nagkamit ng unang pwesto. Nag-uwi naman ng ikalawang pwesto ang The Last Paper ni Princess Ezra Carulo ng Tabaco Water District at ng ikatlong pwesto ang Para sa Bayan ni Attorney John Eric Tizon ng Department of Environment and Natural Resources EMB Region 5. Nagpaabot ang guro ng mensahe para sa mga kapwa nito guro na huwag mapagod sa pagganap ng kanilang tungkulin. Sa mga katulad kong teacher, huwag lang tayong mapapagod, no? Kasi siguro nandiyan naman yung gobyerno, nandiyan naman yung government, ginagawa naman nila lahat, no? So sabi nga sa team, public servant in the next decade. So siguro mas maganda yung patutunguhan. Kaya huwag tayong mapagod, humanap tayo ng inspirasyon sa ating pagtuturo, hindi lang sa arts. Halimbawa sa akin, humanap ako ng inspirasyon. May mensahe naman si Attorney John Eric Tizon para sa mga public servants na maglingkod para sa kabutihan ng nakararami. As public servants, ang message ko po through this painting ay yung gampanan natin yung ating mga sinumpaang tungkulin. Ibig ko sabihin, bilang public servant, dapat ang priority po natin ay public service. Ang paglingkod para sa kabutihan ng nakararami at hindi lamang sa kabutihan ng iilan o pansarili lamang. Nagbigay naman si CSC Regional Office 5 Director Attorney Daisy Pribagais ng mga katangiang dapat taglay ng isang naglilingkod sa publiko.
ang sarong civil servant po, inot na inot dapat po may puso ka sa pagsirbe. Kasi dahil po pwede sa gobyerno ang puro nguton, ito bagang aanggutan mo ang mga kliyente. So dapat kung anong ginigibo mo, gusto mo yan. And then of course, dapat yaon man dyan po itong paggalang sa mga sa mga clients sa publiko. And then itong pagtao mo ng tamang serbisyo in accordance with the mandate of your office. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Hataw Balita. Ayan, at gusto lang din natin na ipaalala uli, Dante, yung pagpasa sa panukalang batas sa Senado sa huli at ikatlong pagbasa, yung pagbibigay ng 10,000 ayan, para sa mga edad 80 anyos, yung aabot ng 80 para sa ating mga lolo at lola, at 20,000 naman pagka umabot ng 90 years old. At syempre 100,000 pesos pagka umabot ng 100 taon. Ayan. At sa atin namang shout out po kay Dennis Aquino, kay Louis Lepanya ng Nagcarlan, Laguna, kay Belinda Trinanes, Ron Cunanan ng Bicol, Joelito Tenasa sa Marshall Dahonan. Ayan, yung mga suki natin sa YouTube. Tsaka sila Elena Yang ng Sinpong Taiwan at yung taga Japan, Dante. Sa ating Facebook, si Rogelio Patinga, Vicente Atanasio Jr., Rabenal De Castro. At siyempre, yung mga tumututok po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 12 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamaya pong muli, alas 7 ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaayayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago, Kapitulo 4, talatang 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-26 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.